Good day everyone! Welcome back sa ating 28-day Bible Study kung saan ay isa-isa nating pinag-aaralan ang 28 fundamental beliefs ng Seventh-day Adventist Church. Sa mga nakaraang pag-aaral ay nakilala natin ang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, ang paglalang, ang kalagayan ng tao at ang dakilang tunggalian. Ngayon naman ay nasa ikasyam na paniniwala na tayo. Ang paniniwala sa buhay, kamatayan, at muling pagkabuhay ni Hesukristo. Kung may isang pangyayari sa kasaysayan na nagbago ng buhay ng milyong-milyong tao, ito ang ginawa ni Jesus para sa atin. Bakit? Dahil ang sentro ng Kristyanismo ay hindi isang gusali, relihiyon o tradisyon. Ang sentro nito ay si Jesus. Ayon sa Romans 3:23, ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ibig sabihin, walang taong perpekto. Lahat tayo ay nagkamali. Lahat tayo ay nangangailangan ng kaligtasan. Pero ang magandang balita ay ito, hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Bago pa man likhain ang mundo, mayroon na siyang plano upang iligtas ang sangkatauhan. At ang planong iyon ay si Jesus. Ngayon, mas kilalanin natin ang ginawa niya para sa atin. Una, dumating si Jesus upang iligtas tayo. Sabi sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Ipinadala ng Ama si Jesus hindi upang husgahan tayo, kundi upang iligtas tayo. Isinilang siya bilang tao. Lumaki sa mundong tulad ng ginagalawan natin. Nararanasan niya ang hirap, pagod, lungkot at pagsubok. Ginawa niya ito dahil mahal niya tayo. Ikalawa, si Jesus ay tunay na Diyos at tunay na tao. Isa ito sa mga pinakamalalim na katotohanan sa Biblia. Sa John 1:1 sinasabi, ang salita ay Diyos. At sa John 1:14, ang salita ay nagkatawang tao. Ibig sabihin, si Jesus ay Diyos na naging tao. Bakit mahalaga ito? Dahil bilang Diyos, may kapangyarihan siyang magligtas. At bilang tao, naiintindihan niya ang ating pinagdadaanan. Kaya kapag tayo ay nasasaktan, natatakot o nahihirapan, may Jesus na tunay na nakakaunawa sa atin. Ikatlo, si Jesus ay nagtagumpay sa tukso. Minsan, iniisip ng ilan na madali para kay Jesus ang maging mabuti dahil siya ay Diyos. Pero sinasabi ng Hebreo 4:15, tinukso siya sa lahat ng paraang gaya rin natin. Ngunit hindi siya nagkasala. Naranasan niya ang mga tukso at pagsubok na nararanasan natin. Ngunit sa pamamagitan ng pananalangin, pagtitiwala sa Ama, at kapangyarihan ng Espiritu Santo, nanatili siyang tapat. At dahil dito, ipinakita niya na posible ang isang buhay na sumusunod sa Diyos. Ikaapat, may misyon si Jesus. Hindi siya naparito para sumikat, maghari bilang hari ng lupa. Sabi niya sa Lucas 19:10, sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawawala. Habang siya ay nandito sa lupa, nagpagaling siya ng may sakit. Nagbigay pag-asa sa nalulungkot. Nagpatawad ng makasalanan. Nagturo tungkol sa kaharian ng Diyos. At sa bawat ginagawa niya, ipinapakita niya kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Ikalima, namatay si Jesus para sa atin.
Ito ang pinakamahalagang bahagi ng kwento. Sabi sa John 15:13, walang pag-ibig na hihigit pa rito na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Sa krus, si Jesus ang pumalit sa atin. Ang parusang dapat sana ay para sa atin. Siya ang tumanggap. Ang kamatayang dapat sana ay para sa atin. Siya ang nagdusa. Hindi dahil karapat-dapat tayo, kundi dahil mahal niya tayo. At sa pamamagitan ng kanyang dugo, nagkaroon tayo ng kapatawaran at pag-asa. At dahil dyan, maaari na tayong lumapit sa Diyos ng may pagtitiwala. Ika-6, muling nabuhay si Jesus. At ito ang dahilan kung bakit may pag-asa tayo ngayon. Sabi sa 1 Corinthians 15:3-4, na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan, inilibing at muling nabuhay sa ikatlong araw. Kung si Jesus ay nananatiling patay, wala tayong pag-asa. Pero dahil siya ay buhay, mayroon tayong pag-asa na balang araw ay mabubuhay rin tayong muli. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ay patunay na natalo na ang kasalanan, natalo na ang kamatayan, at hindi ito ang katapusan ng kwento. Darating ang araw na babalik si Jesus upang kunin ang kanyang bayan at mabuhay ng walang kamatayan. Kaya ano ang paniniwalaan natin ngayon? Dumating si Jesus upang iligtas tayo. Siya ay tunay na Diyos at tunay na tao. Nagtagumpay siya laban sa tukso. Namuhay siya upang hanapin at iligtas ang naliligaw. Namatay siya para sa ating mga kasalanan at muling nabuhay upang bigyan tayo ng pag-asa at buhay na walang hanggan. Mga kaibigan, ang kwento ni Jesus ay hindi lamang kwento ng nakaraan. Ito ay kwento ng pag-ibig ng Diyos para sa atin ngayon. Ang tanong sa atin ay, kung si Jesus ay handang iwan ng langit para sa iyo, kung siya ay handang magdusa para sa iyo, kung siya ay handang mamatay para sa iyo, at kung siya ay muling nabuhay para sa iyo, ano naman ang magiging tugon mo sa kanyang pag-ibig? Minsan iniisip natin na napakalayo na natin sa Diyos. Minsan iniisip natin na masyado na tayong makasalanan. Minsan pakiramdam natin na hindi na tayo kayang patawarin. Pero tandaan mo ito, walang kasalanang mas malaki kaysa biyaya ng Diyos. Walang taong masyadong malayo na hindi kayang abutin ni Jesus. Sa katunayan, kung naririnig mo ang mensaheng ito ngayon, maaaring ito ang paalala ng Diyos na hindi ka pa niya sinusukuan. Maaaring may sugat ka sa puso. Maaaring may pinagdadaanan kang problema. Maaaring may mga bagay kang hindi masabi kahit kanino. Pero alam ni Jesus ang lahat ng iyon. Siya ang Diyos na naging tao upang maunawaan ang iyong sakit. Siya ang tagapagligtas na namatay upang mapatawad ka. At siya rin ang nabuhay na muli upang bigyan ka ng pag-asa. Kaya wag lamang nating hangaan si Jesus. Piliin natin siyang pagkatiwalaan. Piliin nating lumapit sa Kanya. Piliin nating ibigay sa Kanya ang ating buhay. Dahil ang krus ay patunay na mahal ka ng Diyos. At ang walang lamang libingan ay patunay na may pag-asa ka pa. Maraming salamat sa pagsama sa ating pag-aaral ngayon. Muli ako si Mary Me na nagpapaalalang. Mary Me man ang pinagdadaanan mo ngayon. Tandaan mo, may Jesus na namatay para sa iyo, nabuhay para sa iyo, at babalik para sa iyo. God bless us all.